Pumasok agad ako sa banyo at saka hinubad ang mga natitira kong damit para makaligo na. Dahil basang-basa pa ako dahil sa pagligo namin sa dagat ni Denver. Matapos akong makaligo'y ime-message ko na sana si Denver. Pero nakita kong may post ito after a very long time na hindi ito nagpo-post. Merry Christmas, from us. Basa ko sa caption nito sa kanyang post. At laking gulat ko dahil puro pictures namin together ang mga nandoon sa new post niya. Simula kahapon sa restaurant na kinainan naming tatlo ni Torn. Hanggang sa kinuhanan niya pala ako ng picture habang naglalakad ako papunta sa kanya kanina. Nakangiti kong pinindot ang heart sa post nito. Bago ko pinatay ang cellphone ko para matulog na dahil nakakaramdam na ako ng antok. Nakatulog ako ng mahimbing at may ngiti sa mga labi ko. Sabik na akong gumising ulit para masilayan ng magandang araw. Time flies so fast. Hindi ko na namalayan ang paglipas ng oras at araw matapos ang Pasko dahil ngayong araw ay December 31 na. Ito ang huling araw ng taon pati na rin ang huling araw ko ngayon dito sa Nasugbu, Batangas. Humigop ako sa straw ng aking iniinom na mango shake habang inuugoy ko ang duyan gamit lamang ang isang paa ko. Nandito kaming tatlo ngayon nila Denver sa ilalim ng mga coconut tree. Dahil tanghaling tapat na pero wala pa rin kaming maisip na puntahan o gawin ngayong araw. Nakaidlip na nga yata si Torn dahil tahimik na ito at wala nang kibo mula kanina. What are your plans? Tanong ko kay Denver na nasa kabilang duyan lang. Napatingin naman ito sa akin matapos akong magtanong sa kanya. What do you mean my plans? Like, anong ganap mo kapag nakaluwas ka na ulit sa Maynila? Oh, I do have lots of things to do sa Manila. Like what? I think I'm going to meet my bandmate first since may upcoming kaming gig. Rehearsal siguro ang una kong gagawin. Sagot nito sa akin kaya naman tumangu-tangu ako pero nanatili lang itong nakatitig sa akin kaya naman binigyan ko ito ng makahulugang tingin. Ikaw, Bellissima, what are your plans after leaving Batangas? Pahinang tanong sa akin ni Denver. Marami akong dapat gawin. I'll continue my research to improve our products and to also create new ones. By the way, January 1 lang din yung gig namin. Usal ni Denver pero hindi na ito nakatingin sa akin. Humigop ulit ako sa mango shake ko. Bago ako umupo sa duyan kaya ganoon din ang ginawa ni Denver. Wow, that's a good start for next year ah. Congrats agad sa gig nyo tomorrow. Nakangiti kong usal kay Denver pero bumuntong hininga lang ito sa akin at tumingin sa mga mata ko. Can you come with me to watch us perform? I also didn't have a chance to properly introduce you to my friends. Oh, yun ba? Naiusal ko na lamang dahil kita ko sa mga mata nito na gusto niya talaga akong makitang manood habang tumutugtog sila ng banda niya. I will try, Denver. I will try for you. I hesitantly answered to Denver since I don't want to make any promise to him. Ayokong magbitaw ng mga salita na hindi ko naman kayang panagutan. Ay, kabayo ka! Ano ba naman yan, Torn? Hiyaw ko kay Torn dahil bigla na lamang may pumutok malapit sa aking kinauupuan. Tawa naman ng tawa si Torn habang pinanonood nitong naging reaksyon ko sa ginawa niya. Inihagis kasi nitong isang paputok sa matigas na parte ng sahig. Nakita ko ang hawak nitong maliit na kulay dilaw na box. Pop-up ang nakalagay sa lalagyan na yon. Ilang oras na lang magbabagong taon na. Magpaputok na tayo para maingay. Suwestiyon nito sa amin habang naghahagis ulit ng mga paputok malapit sa akin. Kaya naman sunod-sunod nang naging mura ko. Kainis naman, Torn. Baka naman tamaan ako niyan. Papuputukin ko talaga sa bibig mo yan ngayon, sige. Sigaw ko rito habang umiiwas sa mga paputok at napatayo na lang ako para lumipat sa upuan. Alam mo kung magpapaputok ka, may possibility pa na maputulan ka ng mga daliri. Itigil mo na nga yan. Pananaway ko kay Torn at napatingin naman ito sa hawak niyang mga paputok. Pumuputok lang naman tong paputok na to kapag hinagis mo na. Hindi naman to katulad ng mga piccolo na sinisindihan muna bago ihagis tapos puputok na. Safe naman to. Yung pulbura ng mga paputok na yan na nasa mga kamay mo na ngayon, safe ka pa rin ba? Paano kung bigla mo na lang kusutin yung mata mo kasi napuwing ka, di nabulag ka pa? Nakakrus ang dalawang braso ko sa aking dibdib na turan ko kay Torn. Napailing na lamang si Denver habang nakikinig sa amin dalawa ni Torn. Oo nga no. Sige, magugas na ako ng kamay. Pagsunod nito sa akin at itinapon na lang nito sa basurahan ng mga paputok na binili niya. Kaagad itong nakabalik sa pwesto namin matapos maghugas ng mga kamay niya. Ang tahimik kasi natin dito. Kaya gusto ko sanang magpaputok. Dapat daw kasi maingay kapag sinalubong ang bagong taon para iwas malas.
Kumakamot sa ulong sabi ni Thorn sa amin. Kaya naman natawa ko tumarap kay Denver na natatawa na rin kay Thorn. Samahan niyo na lang akong bumili ng torotot. Ha? What? Ang arte mo naman, Denver, parang party horns or trumpet, ganun. Ngayon mo lang ba narinig yun? Oh, maingay yun ah. Exactly, gusto ni Thorn mag-ingay bago pumasok ang bagong taon, kaya naman instead of buying those harmful firecrackers, torotot na lang ang bilhin natin. Safe pa tayo, hindi ba? Paliwanag ko sa kanilang dalawa at napatango naman sila bago nagsimulang tumayo para samahan ako maghanap ng mga torotot dito lamang sa lugar namin. Hindi naman ganoon kalayo ang nilakad namin tatlo pero nakarating agad kami sa isang tindahan na nagtitinda ng mga torotot dahil nga magbabagong taon na mamaya. Tahi, magkano pong isang torotot na ganito ang laki? Turo ko sa mga pinakamalaki at pinakamahabang torotot na ibinebenta ng isang matandang lalaki. Ngumiti muna ito sa akin bago sumagot sa tanong ko. 55 pesos na lang ang isa, Ineng. Ang dalawa ay 100 na lang sayo. Wow, may discount pa. Bili na tayo. Excited na turan ni Thorn habang pumipili na ito ng torotot na gusto niya. Ako rin ay kumuha na ng 3 dahil gusto kong bilhan si Ariel at Aria para may magamit sila mamaya bago mag 12:00 ng gabi. Ikaw, gusto mo rin ba ng torotot? Tanong ko kay Denver pero umiling lang ito sa akin. Magbabayad na sana ako sa binili namin ni Thorn pero nauna na mag-abot ng bayad si Denver sa matanda. Sobra po ito, sir. Teka lang at pababaryahan ko lang po. Uwag na po, tay. Happy New Year po sa inyo. Nakangiting sabi ni Denver rito at mas lumawak pang ngiti ng matanda at walang sawang pasasalamat kay Denver. Maraming salamat dito, iho. Makakapag-medyanoche kami ng aking pamilya mamaya ng mga masasarap na pagkain dahil dito sa ibinigay mo. Usal nito sa amin bago kami magpaalam dito dahil babalik na kami sa mansyon. Tinitigan ko ang mga torotot habang si Thorn naman ay hindi na tumigil sa paghipan nito. Kaya nabibingin na si Denver dahil siya ang katabi nito. Thorn, pwede mamaya mo na lang gamitin yan. Baka mareklamo pa tayo sa mga ginagawa mo eh. Hindi po yan, boss. Bawal magreklamo na maingay tuwing magbabagong taon. Magiliw na sagot nito kay Denver at saka hinipan na naman ng torotot kaya naman natawa na lang ako. Dahil hindi na maipintang mukha ni Denver. Bayaran na lang kita mamaya ha. Pagkausap ko kay Denver at kumunot naman ang noo nito sa akin. Anong babayaran mo? Binayaran mo tong mga torotot kanina kahit hindi ka naman bumili eh. Okay lang yan, libre ko na kayong dalawa ni Thorn. Naks naman, thank you so much. Kung torotot ko na lang sanang hipan mo ay di sana nakamura pa tayo. Bulong nito sa akin kaya naman namumula kong pinalo sa braso niyang mga torotot na binili ko. Gago naman to. Naiusal ko na lamang habang tinatawanan ako ni Denver dahil namula talagang buong mukha ko dahil sa ibinulong niya sa akin. Mauna na kayong dalawa sa mansyon, uuwi lang ako sandali. Ibibigay ko lang to kay Ariel at Aria. Paalam ko kay Thorn at Denver at tumango naman ang mga ito sa akin. Kaya naman naglakad na ako kaagad pa uwi sa bahay nila Tita Wilma. Naabutan ko pa si Ariel at Aria sa harapan ng pintuan ng bahay na pareho pa silang nakapangalumbaba. Huy, papasok ang bagong taon tapos pareho pa kayo nakapangalumbaba dyan. Gusto niyo ba ng 500? Natatawang biro ko sa kanilang dalawa habang tinatago ko pa sa aking likod ang mga torotot na binili namin nila Denver para sa kanilang dalawa. Sabi po kasi ni Papa sa amin ni Ayang, bawal daw po kami lumabas. Marami raw po kasing nagpapaputok at baka tamaan kami dalawa. Ti Samantha. Malungkot na explanation sa akin ni Ariel. Kaya naman marahan kong inabot sa kanilang dalawang mga torotot. Nagliwanag naman ang mukha nito habang kinukuha sa akin ng mga torotot at nagtatalon bago pumasok sa loob ng bahay. Look, Mommy! Daddy! Hiyaw ni Aria habang tinatanggal ang balot ng torotot. Kaya napatingin naman si Aristophanes at Isa sa kanilang dalawa. Si Samantha bought us this torotots, Daddy! Nakangiting sabi ni Ariel at saka hinipan ng torotot kaya gumawa ito ng malakas na ingay. Napatakip naman kaagad ng tenga si Aristophanes. Wow, ang ganda niya na. Sana binilhan din ako, no? Nakataas ang isang kilay na usal sa akin ni Aristophanes kaya naman napamaang ako rito. Ano ka, bata? Gagamit ka rin ng torotot? Bakit? Ikaw nga meron, no? Turo nito sa hawak kong torotot kaya naman itinago ko ulit ito sa likod ko. Bakit ba? Di bumili ka ng torotot para sa sarili mo. Talaga, bibili ako. Ang damot ng tao na to. Umiirap na usol nito sa akin.
At hindi ko na ito pinansin at nagpaalam na lang ulit ako sa kanila na babalik na ako sa mansyon nila Denver. Naglakad na ulit ako pabalik dito dahil balak naming mag-bonfire lalo na at malapit na ang gabi. Oh, gumagawa na pala kayo dyan ng bonfire? Pamumuna ako kay Thorn at kay Denver na nangongolekta ng mga kahoy sa tabi-tabi para makagawa kami ng bonfire. Matapos makontento sa mga nakuha nilang mga kahoy, kumuha na ng papel si Thorn at sinindihan nito yon. At saka maingat na inilagay sa tumpok ng mga kahoy. Umupoy agad ang mga kahoy kaya naman umupo na kami sa buhangin para palibutan ito at mainitan na kami. Pagkaupo ni Denver sa tabi ko ay may dala itong 3 balot ng mga marshmallow. Isang pink, white at brown na sa tingin ko ay strawberry, vanilla at chocolate ang flavor. Si Thorn naman ay may hawak na 3 mahabang stick at ibinigay nito sa akin ng isa. Pati na rin si Denver ay binigyan nito. Mag-iihaw tayo ng mga marshmallows. Natatawang sabi ni Thorn habang kumukuha sa mga pakete ng marshmallows at itinusok ito sa stick niya. At saka maingat na tinapat sa apoy. Nagkulay medyo brown ang mga ito. At sa kanya ito tinikman dahil sa tingin niya raw ay luto na. Sarap! Try mo, Samantha! Nagtusok din ako ng mga marshmallow sa stick ko at tatapat ko na sana ito sa apoy. Pero inagaw sa akin ni Denver at siya nang gumawa nito para sa akin. May stick ka naman ah. Ako na ang gagawa nito. Baka mapasok ka pa. Okay. Mawalang galang na sa inyo. Pero pwede bang wag muna kayo maging sweet masyado? Nandito pa kasi ako oh. Iritang tanong sa amin ni Thorn kaya naman nagkatinginan kaming dalawa ni Denver. Ha? Anong sweet ang pinagsasabi mo dyan? Namimiss ko na tuloy si Chloe, my loves ko. Dapat ganyan din kami ka-sweet sa isa't isa ngayon eh. Malungkot na turan ni Thorn at saka ito nag-iihaw ulit ng mga marshmallows. Miss mo na ba? Punta ka na ngayon sa Thailand. Paanong trabaho ko ha? Mag-resign ka na lang. Maghahanap na lang ako ng bagong driver. Natatawang biro ni Denver dito at tinitigan siya ni Thorn ng masama. Anong maghahanap ka ng bagong driver? Hindi pwede. Hanggang ikasal at magkaanak kami ni Chloe, sa'yo pa rin ako magtatrabaho. You can't get rid of me, boss. Natatawa nitong sabi kay Denver at napailing na lang ito dahil sa mga sinabi niya. Miss na miss ka na rin ni Chloe for sure. Nakangiting sabi ko kay Thorn at ngumiti rin ito sa akin. Siyempre, sobrang love ako nun eh. Hindi ko na nga yata kayang mag-long distance relationship kaming dalawa. Di, ayaw mo na? Suko ka na? Hindi sa ganun. Kinakaya ko naman hanggang ngayon kasi para naman ito kay Chloe. Ganun ko kamahal si Chloe na kahit malayo kami sa isa't isa, mananatili akong tapat sa kanya. Masayang paliwanag ni Thorn habang nakatulala ito sa bonfire. Kaya naman natuwa ang puso ko sa mga narinig ko mula sa kanya. Masasabi kong sobrang swerte talaga ni Chloe kay Thorn dahil sobrang mapagmahal nito sa kanya. At alam kong kahit kailan ay hindi nito maiisipang lokohin si Chloe dahil mahal na mahal nitong kaibigan ko. Natahimik kaming dalawa ni Denver dahil dati, ganoon din kaming dalawa. Kahit anong mangyari sa pagitan namin dalawa, palagi naming inaayos kaagad dahil may isang nagpapakumbaba. Parang dati lamang ay hindi kami mapaghiwalay dalawa. Oh, iinom mo na lang yung pangungulila mo kay Chloe. Usal ni Denver at saka inabutan ng isang bote si Thorn na kinuha naman agad nito. At saka nilagok. Bawal umiyak mamaya ha? Babala ni Denver kay Thorn at tubango na lamang ito sa kanya. Pasimple akong kumuha ng isang bote sa lalagyan ng mga alak pero napatingin pa rin sa akin si Denver. You'll drink? Oo, isa lang naman. Control yourself, Bellissima. Mamaya lasing din to si Thorn for sure. 2 pa kayo nga alagaan ko. Natatawa nitong paalala sa akin kaya naman sumandal ako sa balikat nito para maglambing. Di, uminom ka na lang din para 3 na tayong alagain. Natatawang sagot ko sa kanya. Pero umiling lang ito sa akin at uminom din sa bote ng alak niya. Ang daming mga kwento ni Thorn at hindi ito tumitigil sa kakasabi sa amin na nangungulila na siya kay Chloe. At hindi niya na talaga kaya. Ngayon ko lang din nalaman na mabilis pala itong malasing. At 2 bote pa lang ang iniinom ay malapit na ito magmaoy. Miss ko na siya. Alam niyo ba yun? Naiiyak na turan ni Thorn kay Denver habang nakakapit pa ito sa kanang manggas ni Denver. Naiirita namang tinatanggal ni Denver ang kapit niya pero binabalik lang din ni Thorn ang hawak nito sa kanya. Ilang beses mo na yan sinabi, oo na alam na naming miss mo na si Chloe. Gusto ko na siyang makita ngayon. Gusto ko na siya ikis dito oh. Usal ni Thorn sa amin habang itinuturo nito ang nguso niya at niyayakap nitong bote ng alak na iniinuman niya.
Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi dahil pati ako'y medyo tinatamaan na ng alak. Matulog ka na nga ron sa loob, Thorn. Suhestyon ni Denver kay Thorn at nagulat ako nang bigla na lang itong tumayo. Iiyak na talaga ako. Papasok na ako sa loob. Tatawagan ko na si Chloe. Pauuwiin ko na siya. Sumisinok pang sabi nito sa amin. At saka tumalikod sa amin dalawa ni Denver. Kaya naman natatawa akong umiling bago uminom ulit sa bote ng alak. Naiwan kaming dalawa ni Denver dito sa bonfire na malapit na ring mamatay. Hinawakan ni Denver ang kanang kamay ko para tumingin ako sa mga mata niya. Are you still sober? Oo. Hindi pa ako lasing. Natatawang usal ko kahit na pumupungay na talagang mga mata ko dahil sa hilo. Tara na, ihahatid na kita pa uwi sa inyo. Baka saan ka pa magpunta eh. Ha? Anong ihahatid mo ako? Nagtatakong tanong ko sa kanya at kumunot naman ang noo ni Denver dahil sa akin. Ihahatid na kita sa inyo, Bellissima. Alam kong lasing ka na, malapit na ring maghiwalay ang taon. Magbabagong taon na, umuwi ka na. Ako? Ayoko ngang umuwi, dito lang ako. Dito lang ako sa'yo. Pagmamatigas ko kay Denver kaya naman nagtaka ito sa akin. Dito ka magbabagong taon sa amin? Oo, nagpaalam na ako kay tita kanina. Dito na lang ako, Denver. Nakangusong-usal ko kay Denver at kumapit ako sa isang braso nito dahil medyo nahihilo na talaga ako. I will spend the rest of the night with you, Denver. Nakatitig sa mga mata niyang usal ko at kitang-kita kong mabilis na paglunok ni Denver ng laway niya at panlalaki ng mga mata nito. It's getting cold here. Pumasok na nga tayo sa mansyon. Suhestyon nito matapos umiwas sa mga titig ko. Napanguso naman ako dahil sa ginawa nitong pag-iwas. Stand up now, Bellissima. Utos nito sa akin at saka ini-offer ang mga kamay niya sa akin. Para alalayan ako sa aking pagtayo. Inabot ko naman agad ito dahil piling ko ibabagsak pa ako if hindi talaga ako aalalayan ni Denver. Medyo nahihilo na pala ako, Denver. Natatawang sabi ko kay Denver at natawa na rin ito habang inaalalayan ako sa paglalakad ko. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sinabi ko na sa'yong maghinay-hinay ka sa pag-inom mo ng alak, hindi ba? Eh bakit ba? Masarap kaya uminom. Sagot ko rito at muntikan pa akong mapatili. Nang buhatin ako nito at nagsimula na itong umakyat sa hagdan patungong second floor. Matulog ka na, Bellissima. Usal nito sa akin at saka hirap nitong inabot ang doorknob. Umiiwas ito sa mga haplos ko dahil pinipisil ko ang ilong nito dahil sobrang gwapo nito ngayon. Nabuksan niya ang pintuan ng kwarto at nagmamadali nitong ibinaba ako sa malambot na kama. Pinikit ko ang mga mata ko dahil sa pagkahilo pero naririnig ko pa rin ang mga galaw ni Denver. May dumamping malamig na bimpo sa aking muka at sinimulan akong punasan ni Denver. Napadaing na lamang ako sa sobrang lamig ng pumuna sa akin. Pupunasan lang kita sandali para mahimasmasan ka. Paalam nito sa akin at umungol na lang ako para malaman niyang naiintindihan ko pang mga sinasabi niya. Matapos ako nitong punasan ay narinig ko ang mga yabag nito palayo sa akin. Nakarinig ako ng tulo ng tubig mula sa shower kaya naman palagay ko ay naligo na ito. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay narinig ko naman ang pagbukas ng pintuan ng banyo at ang mga yabag ni Denver. Idinilat ko ang mga mata ko at nakita kong nakatapis lang si Denver ng tuwalya sa ibabang parte ng katawan niya. Basa pang dibdib nito at ang bandang tiyan niya na may 6 na malulusog na mga abs. Huwag kang manilip, Bellissima. Masungit na usal nito sa akin kaya naman ngumuso ako at umupo kahit nahihilo na ako. Lumapit agad sa akin si Denver. Humiga ka na nga sabi, magpahinga ka na. Pero I need to wake up. Nahihirapang usal ko, tumayo ako para yumakap kay Denver. Hinigpitan ko pang yakap ko dahil ang lamig ng balat nito galing sa shower. Stop it, Bellissima. Nahihirapang usal nito. Kaya naman tiningala ko ito at namumula ng buong mukha nito habang nahihirapang tumingin sa akin. Bakit? Anong stop? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Nagtatakang tanong ko habang nakayakap dito at kumunot ang noo ko nang biglang may tumamang matigas na bagay sa bandang puson ko. Yuyukong na sana ako para silipin kung ano yon. Pero biglang hinawakan ni Denver ang pisngi ko para pigilan akong yumuko. Don't look down. Pulado ang mukhang pakiusap nito sa akin. Hindi ko alam kung dala ba ng alak pero sobrang hot at nice ni Denver ngayong gabi. Nakatitigan kami dalawa ni Denver. At wala sa sarili kong sinunggaban ng halik si Denver dahil hindi na ako makapagtimpi pa.
Para bang may tumutulak sa akin para halikan si Denver. Pumaba ang kamay ni Denver papunta sa bewang ko upang masiyapusin pa ako nito papalapit sa kanya. Hinihingal siyang nagtanong sa akin habang nagmamadaling tinatanggal ang mga botones ng blouse ko. I'm so freaking sure. Sagot ko sa kanya at mas nilaliman ko pang halikan namin dalawa ni Denver dahil matagal na akong sabik na sabik sa bawat haplos nito. Denver. I moaned his name as he continued to harshly kiss every part of me. Ibinalik ako nito sa pagkakahiga at sa kamarahang pumatong sa akin. I can't believe this, Bellissima. Bulong nito sa tenga ko bago nito mapang-akit na hinalikan yon. Kaya naman napaiwas na lamang ako dahil sa biglaang kiliting hatid nito. Touch me more, please. Nangangatal ang aking buong bibig na pakiusap kay Denver at napatingin ako kaagad sa aking mga mata. Ramdam na ramdam at kitang-kita ko kay Denver ngayon na nag-aalangan pa rin itong hawakan ako. Are you really sure about this? I'll stop if you don't want this. Tanong na naman ito sa akin. Kaya naman inis akong sumagot dito. Ayaw mo ba, ha? Ikaw yatang hindi sigurado sa ginagawa natin ngayon eh. Sige, wag na lang. Iritadong sagot ko kay Denver at naalarma kaagad ito nang subukan kong umupo. Kaya naman hinawakan nito ang dalawang kamay ko at idiniin ito sa kama. Umiinit na naman ang ulo mo dyan. Kasi naman, kanina mo pa yan tinatanong sa akin. Wag na, umurong ka na dyan, tatayo na ako. Inis ko talagang sabi kay Denver pero tinawanan lang ako nito at marahan akong hinalikan sa aking labi. Galit na naman ang Bellissima ko. Bakit kapag gagawin natin to laging mainit ang ulo mo sa akin? Sasagutin ko yan pero uuwi na ako ha? Deal? You're so silly, Bellissima. Teka, may binulong sa akin si Denver bago nito halikan ang labi ko. Kaya naman hindi na ako nakapagreklamo pa sa kanya. Lumalim ang halikan namin dalawa ni Denver na kahit nahihirapan na ako sa paghingay lumalaban pa rin ako ng halik dito. Bumaba ang mga halik ni Denver sa leeg ko. Kasabay ng pagtanggal nito ng aking blouse sa akin at mabilis nitong hinila pababa ang pajama na suot ko ngayon. Humalik ito sa noo ko at saka lumuhod sa ibaba ng kama. Kaya naman hindi na ako nagulat pa nang hilain itong mga hita ko. I'll just wash myself first, Denver. Tama na. Pakiusap ko kay Denver pero taliwas naman ito sa ginagawa ng katawan ko dahil mas inilalapit ko pang aking sarili kay Denver. I'm so sorry, Bellissima. I can't be gentle since it's been a long time. Natatawa nitong sabi sa akin kaya naman mahina ako itong tinapik sa braso dahil nangihina pa talaga ang katawan ko. Humiga ito sa tabi ko at pareho na kaming nakatulala sa kisame ngayon. Masakit na ba ang katawan mo ngayon? Nag-aalalang tanong ni Denver sa akin kaya naman tumingin ako sa kanya at saka umiling. Hindi naman, ayos lang. Ganun ba? Nakangisi nitong usal sa akin at saka mabilis ako nitong itinulak patalikod. Kaagad akong nataranta ng pumuesto sa likuran ko si Denver. Hoy! Kinakabahan na usal ko dahil hindi pa ako nakaka-recover sa kakatapos lang naming pagniniig. I want to try this position. Bulong nito sa akin at dahan-dahang kinulekta ang mga buhok ko na tumatabing sa mukha ko. Teka lang, Denver, nanghihina pa talaga ako. Sabi mo sa akin kanina ayos ka lang. Natatawang usal nito at sa kamarahang ikinaskas ang sarili niya sa akin. Napakagat naman ako sa aking labi nang magsimula na naman akong makaramdam ng init. You're so beautiful, right? Tantanan mo nga ako. It's almost midnight, Bellissima. Usal nito sa akin kaya naman hinanap ko ang wall clock sa loob ng kwarto. Malapit na nga ang hating gabi dahil halos 11:57 p.m. nang nakalagay doon. Ang random mo talaga. Natatawang usal ko pero naputol ang tawa ko na magsimula na naman ito. Ano pa? Magkwentuhan ba tayo o ano? Inis na turad ko kay Denver at pilit akong tumatayo pero ayaw talaga ako nitong patayuin. Ayaw mo nun? Multitasking tayong dalawa tonight. Nag-uusap tayo while having this. Ang ingay mo. Okay, ikaw na lang ang mag-ingay. Hingal na hingal kaming dalawa nang biglang magkaroon ng putukan sa labas at sunod-sunod ang fireworks na makikita rin dito sa kwarto. Napangiti ako habang pinanonood ang mga fireworks na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan ngayon. Happy New Year, Bellissima. Happy New Year, Denver. Hindi ko alam na ganito ka pala kaaga babalik sa Thailand, Samantha.
Malungkot na turan sa akin ni Tita Wilma at lumapit ito sa akin para bigyan ako ng isang mahigpit na yakap na kaagad ko namang tinugunan. Pasensya na po kayo Tita Wilma, natapos ko na po kasi yung mga kailangan ko pong gawin dito sa Batangas. Kaya babalik na po ako sa Thailand. Sagot ko sa kanya at kumawala sa yakap nito. Pasimple pa itong nagpawi ng mga luha niya, kaya naman napayuko na lang ako dahil ayoko mang umalis ay kailangan ko nang gawin ito. Hala, sige. Mag-iingat kayong dalawa sa biyahe. Palagi kang welcome rito, Samantha. Bumalik ka anumang oras. Nakangiti nitong turan sa akin. Kaya naman nagpaalam na kaming dalawa ni Aristophanes sa kanilang lahat para bimahe na. Tulog pa si Ariel at Aria kaya naman malungkot ako nga alis dahil minabuti kong hindi magpaalam sa kanilang dalawa. Dahil baka mag-iyakan pa kaming tatlo rito bago ako makaalis. Pumasok na kaming dalawa ni Aristophanes sa kotse at hindi ko na maiwasang mapaluha pa habang tinatanaw sila Tita Wilma habang papalayo ang sasakyan sa kanila. Bakit parang biglaan naman masyado, Samantha? Kailangan ko na kasi talagang umuwi, Aristophanes. Ano bang nangyari kagabi? Bakit uwing-uwi ka na agad sa Thailand? Akala ko pa nagugustuhan mo na rito sa Batangas. Basta... Siguraduhin mong tama itong mga ginagawa mo ngayon, Samantha. Pagsisisihan mo tong lahat kung hindi. Matagal na akong sigurado. Umiiyak na turan ko kay Aristophanes habang napapakapit ako sa aking dibdib dahil sumisikip na naman ito at nahihirapan ako sa paghinga. Paano si Lance? Nagpaalam ka ba sa kanya? Mahinang tanong sa akin ni Aristophanes at hindi na ako umimik pa dahil mas lumakas lamang ang hagulgol ko. Hindi ko alam na sa akin pa rin tatama ang lahat ng mga ginawa ko. Ako pa rin palang mapupuruhan sa mga naging plano ko. Kahit anong gawin ko, pakiramdam ko ay talo ako pagdating kay Denver. Hindi ako mananalo kung si Denver ang pinag-uusapan. It's exactly 5 a.m. in the morning. Naimulat ko na lamang ang aking mga mata at nagmamadaling tumayo sa pagkakahiga ko sa kama. Marahan ako nag-ayos ng aking sarili at nagbihis dahil iniiwasan kong magising ko si Denver. Napakagat ako sa aking labi habang tinititigan ng maamong mukha nito. Habang mahimbing ang pagkakatulog niya. Sandaling natunaw ang puso ko ngunit minabuti kong gumalaw dahil wala na akong magagawa pa kung hindi magpatuloy. Lumapit ako sa lamesang katapat ng kama at hinanap kong in-install kong microcamera kagabi roon at saka ito ibinulsa. Nanginginig ang mga kamay ko sa aking ginagawa na para bang taliwas na ang kagustuhan ng aking utak sa katawan ko ngayon. Kagabi hindi naman talaga ako lasing at nasa katinuan pa ako. Nang pumasok si Denver sa banyo para maligo, sandali kaagad kong sinat up ang microcamera sa lamesang katapat ng kama para makuhanan kung mga nangyari sa pagitan namin dalawa kagabi. Dahil bala ko itong ipadala kay Honey upang ipagpatuloy ang plano kong makipaghiganti sa kanilang dalawa. Sinave ko mga pictures na nandoon sa microcamera pati na rin ang mga nakuha kong pictures simula nang magkita kami ni Denver rito sa Batangas. At kaagad kong sinend yun sa number ni Honey. At kaagad siyang blinak. Dumiretso ako sa pintuan ngunit napalingon ulit ako kay Denver na walang alam sa nangyayari. Hindi ko na alam kung tama pa ba itong ginagawa ko dahil para sa akin. Maling-mali na ito. Pero hindi ko na kayang tumigil pa. Marahan akong lumapit kay Denver at binigyan ito ng isang malambing at matagal na halik sa noo niya. Haalis ako at iiwanan ko na naman siya. Kagaya na lamang ng ginawa ko sa kanya nung una kaming magkakilala. Ngunit lahat ng ito, planado ko na. Desisyon ko itong lahat kaya ito nangyayari. Hindi ko pa rin nakakalimutan kung anong ipinunta ko rito sa Batangas. I'm so sorry, Denver. Pinigilan ko ang mga hikbi ko at saka nagmamadaling lumabas ng kwarto ng mansyon para umuwi na kila Tita Wilma at kunin ang mga maleta kong nakahanda na simula pa kagabi. Have a safe flight, Samantha. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na sa Thailand. Malungkot na turan sa akin ni Aristophanes habang lumalapit ito para yakapin ako ng mahigpit. Hinigpitan ko rin ang yakap ko rito. Dahil paniguradong ilang buwan o baka taon na naman ang lilipas bago ulit kami magkitang dalawa. Miss na miss ko na agad kayong lahat. Humihikbing turan ko kay Aristophanes at hinagod agad nito ang likod ko upang patahanin ako. Pero hindi na mahumpay pa ang mga luha ko sa pagtulo sa aking mga mata. Bumalik ka. Alam kong makakabalik ka pa rito. Nakangiti nitong turan sa akin, kaya naman isinubsob ko na lang ang mukha ko sa polo shirt niya. Sabihin mo kila Aria at Ariel ha? Pagpapaalala ko kay Aristophanes sa tumango naman ito sa sinabi ko. Humiwalay na ako kay Aristophanes para magsimulang pumasok sa entrance ng airport. At nilingon ko pa sa huling pagkakataon ng iiwanan kong lugar ng Batangas. I am so sorry, Denver.
Hanggang ngayon ay gusto ko pa rin makapaghigante. Pero ako naman itong talo pa rin sa laban na ito. Huminga ako ng malalim at diretso lamang ang tingin naglakad sa loob ng airport dahil hindi na ako lilingon pa ulit. Kailangan kong iwanan ang lahat dito kahit sobrang sakit din para sa akin ang lahat. Oh, Samantha, nandito ka na agad? Gulat na tara ni Ate Liza sa akin nang pumasok ako sa bahay namin. Sunday at holiday naman ngayon dito sa Thailand. Kaya naman nandito si Ate Liza sa bahay namin ngayon. Ate, nangingiyak na turan ko sa kanya. Kaya naman tinulungan ako nitong magbuhat ng mga bagahe ko. At kaagad ako nitong pinaupo sa sopa sa may living room. Hindi ka naman nagsabi sa akin na literal na January 1 ka pala uuwi. Eh di sana nasundo kita sa airport. Tanong nito sa akin. Pero hindi ako umimik at uminom lang ng isang basong tubig na iniabot nito sa akin. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa biyahe mo? Tanong ulit nito sa akin kaya naman yumakap na lang ako rito at sumubsob sa kanya dahil hindi ko na talaga kayang pigilan ang mga luha ko. Ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Samantha. Sinabi ko na yan sa'yo na mag-ingat ka sa planong ginagawa mo dahil alam na alam kong mapupuruhan ka rin kahit anong mangyari. Pangangaral sa akin ni Ate Liza habang hinahaplos nitong likuran ko para patahanin ako. Akala ko pa naman maayos na kayong dalawa ni Denver sa Pilipinas. Tinuloy mo pa rin pala talaga ang plano mong maghiganti sa kanila. Hindi ko alam bakit tinuloy ko pa lahat ng plano ko. Masyado pa rin akong nilalamon ng nakaraan ko, Ate Liza. Hindi ko pa rin kayang makalimot. Umiiyak na turan ko kay Ate Liza at pinatingala ako nito sa kanya para magtama ang mga tingin namin. Pero hindi pa rin tama na gumanti ka. Maniwala ka sa karma, Samantha. Kita mo ngayon? Ikaw nang nakukonsensya dahil sa ginawa mong pag-iwan kay Denver. Malungkot na turan nito sa akin habang inaayos ang buhok kong tumataping sa aking muka at pinupunasan nitong mga luha ko sa aking pisngi. Maikli lang ang buhay nating lahat, Samantha. Sana gawin mo na lang ang lahat para maging masaya ito, kahit papano. Akala ko, hindi ko na mahal si Denver. Akala ko, ayos na ako. Let's start our fresh year with black roses. Pagkabukas ko pa lamang ng TV, bumungad na agad sa akin ang pangalan ng banda ni Denver. Hindi ko man natupad na manood ng performance nila ng harapan. Tutuparin ko pa rin ito kahit na magkalayo na kaming dalawa ngayon ni Denver. Isa-isang umakyat sa stage ang mga miyembro ng banda at napukaw kaagad ang atensyon ko ni Denver na puladong-puladong mga mata at parang pagod na pagod ang itsura nito. Napatakip na lamang ako sa aking bibig habang pinagmamasdan ang itsura at kalagayan ni Denver ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko habang pinanunood itong nakatulala lamang sa isang gilid na naging dahilan para magsimula ang bulungan ng mga taong personal na nanonood sa kanilang banda. Tumayo si Hideo para lapitan si Denver na tulala lamang sa mic kaya bumalik ito sa realidad. Napatingin ito sa crowd at nagbigay ng tipid ng ngiti, dahilan para magtilian ng mga taong nanonood sa kanila. We were all supposed to celebrate since this is the first day of the year, but we will sing a song for you, all that. I think will touch your hearts. Tipid ang ngiting tura ni Denver at tinanguan nitong isang miyembro ng banda na nakaharap din mismo sa isa pang mic. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go! Within a minute, I was all packed up. I've got a ticket to another world. I don't wanna go.